kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may kasabihan, alam natin. Kapag ikaw ay may katwiran, ipaglaban mo. Pero mga kapatid, sa labanan ng buhay, hindi lang tayo magwawagi kung tayo ay palaging lulusob. Minsan, kailangan din natin pag-isipan kung kailan tayo aatras. Maririnig natin ang ating Panginoon sa Ebanghelyo na siya'y binabato ng mga Hudyo. May katwiran ang ating Panginoon, pero maririnig natin na siya ay umatras, nagtago at umalis. Isang matalino ding kilos ang pag-atras. Ito ang ating pagmunihan sa misang ito. Kailan ba tayo kailangan umatras sa ating buhay ngayon? Naway sa ating pag-atras maging malinaw sa atin kung ano ang kagustuhan ng Diyos na pinapagawa niya sa atin. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay palaging sumugod, na hindi man nag-iisip, hindi man nagmumuni, at hindi man nagdarasal, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makita muli na karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan at maging ganap kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y
magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating dunatain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na niyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithinya at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak na namin, inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinabi mong hindi namamatay kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya ang iyong Diyos, hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko.
Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad niyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang aking sinasabi. Natuwa ang iyong amang si Abraham ng mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, nasabi niyo na po ba minsan sa buhay niyo ito? Aba, hindi ko sila uurungan kapag merong naninira sa iyo, kapag merong masama sa iyo, kapag dinidihado ka. Diba? Agad-agad nakahanda tayong sumugod. Hindi naman natin papabayaan na tayo'y apak-apakan lang. Hindi po ba? Hindi ko sila uurungan. Makikita nila ang tapang pong pakinggan. Hindi po ba? Pero, mga kapatid, paalaala lang po. At ito ang gusto kong matutunan niyo. Na ang pag-atras ay hindi pagsuko. Ang pag-atras ay hindi tanda ng kahinaan. At ang pag-atras ay hindi pagkabigo. Please, my dear friends, remember that a retreat is not a surrender. To retreat is not a sign of weakness. A retreat is not a failure in your part. Yan yung ating narinig sa bandang huli ng ating nabasang ebanghelyo. Dumampot po ng mga bato ang mga Hudyo. Hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus. Hindi nila matanggap, ayaw nilang maniwala na siya ay sugo ng Diyos Ama, na siya'y anak ng Diyos. Binabato siya. Pero ano ang ating narinig? Bago man siya mabato ng mga Hudyo, siya po ay umatras. Siya po ay umalis. Siya po ay lumabas sa templo. Nagtago ang ating Panginoon. Yan ang dahilan bakit kahit saan po kayo pumunta ng mga simbahan ngayon, tinatakpan natin ang mga poon, ang mga larawan. Ginugunita natin ang ginawa ng ating Panginoon na pagtatago. Pero hindi po ba nakakahiya ang ginawa ng ating Panginoon? Kala po ba natin na siya'y anak ng Diyos? Bakit hindi niya patunayan sa mga taong ito? Bakit kailangan pa niyang umatras at magtago? Aba, sa isang salita lang ni Jesus, kaya niyang lipulin, kaya niyang patayin, kaya niyang ubusin ang mga Hudyong ito na gusto siyang saktan. Hindi po ba? Dahil sa isang salita lang ng Diyos nakapangyayari. Bakit hindi niya ginawa? Sa isang salita lang ni Jesus, kaya niyang tumawag ng mga maraming anghel para pagtanggol siya. Tandaan niyo po, mga kapatid ha, ang mga anghel sa Biblia ay makapangyarihan. Ang mga anghel ay may sandata, kaya nilang pumatay ng tao dahil ang kanilang trabaho ay nakikilaban sa mga demonyo. Ang mga anghel ay hindi naman yung mga cute-cute lang na nilalang. Matatandaan niyo pagkatapos tinukso ng diablo ang ating Panginoon, dumating ang mga anghel para paglingkuran siya. Bakit hindi niya tinawag ang mga anghel para pagtanggol siya dito sa mga taong namamahiya sa kanya at may pagnanais na siya ay patayin? Mga kapatid, may magandang dahilan ang ating Panginoon. Bakit umatras siya? Bakit nagtago siya? Kailangan din nating matutunan at sundan sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, umatras si Jesus dahil umiwas siyang masaktan. Kahit na malakas si Jesus, dahil tao pa rin siya. Tandaan niyo po ha, pag binato siya, dudugo pa rin siya. Pag binato siya, tinamaan siya, magkakapasa pa rin siya. Mga kapatid, kung masasaktan ng ating Panginoon, baka mahirapan siya sa kanyang
mission. Kung masasaktan siya, mauubos lang yung oras niya sa pagpapagaling na kanyang sarili at baka hindi niya matuloy ang kagustuhan ng Diyos na pinapagawa sa kanya. Kung makakaiwas din siya sa gulo, iiwas siya. Mga kapatid, yan din po ang pinapaalala sa atin. Kung makakaiwas ka sa gulo, umiwas ka. Kasi kahit na gaano ka pa kalakas, gaano ka katapang, kahit na puno ka ng kalusugan, kahit na malusog ka, kung makikipag-away ka, tatamaan at tatamaan ka, masasaktan at masasaktan ka. Kung nga si Jesus, Diyos na tao, umiwas, ikaw tao ka lang. Siguradong merong negatibong epekto sa iyo ang pakikipag-away sa iba. Mahirap maging banal. Mahirap gumawa ng mabuti at magmahal kung ikaw ay may pinagdadaan ng sakit at hapdi. So my dear friends, prioritize your peace rather than being right. Lalong-lalo na pag tumatanda po tayo, sana less drama na lang. Di po ba? Sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang ang lakas mo para lang makipag-away sa mga taong kahit na anong sabihin mo, hindi ka naman talaga pakikinggan at uunawain. Amen? Walang mabuting bunga ang pakikipag-away sa iba. Kung makakaiwas ka sa sakit, umiiwas ka. Kaya nga binigyan ka ng utak, isip ng Panginoon, gamitin mo yan. Amen? Pangalawa, umatras si Jesus kasi ayaw niya magpadakip. Kung huhulihin agad si Jesus, talo na siya. Di po ba? Tandaan niyo po that a soldier only loses if they are captured. But as long as a soldier is not captured, even if that soldier has retreated, he can continue the fight. Yun yung dahilan ni Jesus. Bakit umatras siya? Bakit umiwas siya? Kasi gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Gusto niyo po bang ipagpatuloy ang laban ng inyong buhay? Piliin niyo yung inyong mga labanan. Not all battles are worth fighting for. You may lose a battle, but what is important is that we win the war. Amen? This is our goal, to continue to be in the fight. At kung ang paraan ay para makapagpatuloy ka, nakikibaka, nakikilaban sa buhay, ay umatras ka ng kaunti, yun dapat ang iyong gawin. Di po ba? Umatras si Jesus para manatili sa kanyang misyon. Kaya, kung pinagtutulungan ka man, lumayo-layo ka, hindi mo sila kayang mag-isa. Tandaan mo yan. Kung inaabuso ka ng iyong asawa, lumayo-layo ka, mas kailangan ka ng iyong mga anak. Kung mainit ang ulo ng iyong kaharap, umiwas-iwas ka. Hindi mo alam, meron dalang barilyan at baka mapatay ka niya. Sinong kawawa o hindi ikaw, ang pamilya mo? Di po ba? Mga kapatid, hindi nakakahiya ang pag-atras kung ito naman ay para sa iyong pagtatagumpay bandang huli. Pangatlo, umatras po si Jesus kasi nagpalamig muna siya. Sa labanan, kailangan din po nating umatras para magpalakas. Retreating is recharging. To retreat means to regroup. To retreat means you should plan how you can have a victory in your life. Tandaan niyo po, huwag kang makikilaban na mainit ang ulo mo dahil ang galit siyang talo. Pag hindi mo hawak ang iyong kaisipan at nalulunod yan sa galit at inis, hindi ka makakapag-isip ng matino. At ang taong hindi nag-iisip ng matino, siguradong talo. Tingnan niyo po ang pana. Kailangan niyo muna pong iunat paatras para pag binitawan mo ang pana, malayo ang mararating. Ganyan niyo po sana makita ang inyong buhay. Whatever setbacks you may experience now in your life, pagkawala ng pera, sakit, pagkawala ng mabuting kalusugan, pagkawala ng minamahal, God is just pulling you back. Remember that. And there is a right time that God will release you, and when God release you, you will see that you will go far. Kung pong itutuloy nyo ang ebanghelyo, mababasa nyo na umatras ng kakaunti si Jesus, pero sa susunod na eksena,
lilitaw na naman siya, haharap na naman siya, sasagutin na naman niya ang mga Hudyong ito. Ano po ang kasabihan? 1 step back, 2 steps forward. You cannot move forward if you do not step back a little. Baka diretsyo ka na ng diretsyo, magkamali ka ng tapak mo, nasa bangin ka na pala, at yan, ikahuhulog at kamamatay mo. Bakit kailangan nating umatras? Para magpalamig at magpalakas. Amen? Mga kapatid, huwag po tayong matakot na umatras. Huwag mong ikahiya ang iyong pag-iwas dahil minsan ang mga umaatras, sila pa ang mga nagwawagi bandang huli. Hindi ko po alam kung alam nyo sa ating kasaysayan, nilusob na mga Pranse ang mga Ruso sa pamumuno po ni Napoleon Bonaparte. Nagdala po ng 600,000 men, mga sundalo, si Napoleon para sakupin po ang Russia nung panahon niya. Ang mga Ruso naman po, nung una hindi lumaban. Habang dumarating po ang mga Pranse, atras ng atras sa mga Ruso, hanggang si Napoleon, nasakop po niya mismo ang syudad, ang Moscow. Hindi po ba nakakahiya yun? Bakit hindi po lumaban ang mga Ruso? May strategy sila. Meron silang plano. Hinintay po nila na dumating ang snow, ang niebe, ang lamig. Dahil ang mga Pranse hindi naman po sanay sa lamig, napakarami po sa kanila namatay, gininaw, naubos ang pagkain nila, namatay sa gutom. Napuwersahan po si Napoleon na umatras. Wala po siya magawa. Hindi talaga sila mananalo. Doon po sa mga 600,000 na dinala niya sundalo, alam niyo po ba kung ilan lang ang nag-survive? 120,000 na sundalo. Napakarami po ang namatay. 1/4 lang po ang nabuhay. Natandaan niyo po, napakahalagang aral. That not all advances are advantageous. Hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay sumusulong na, ikaw ay dumidiretsyo na ikaw ay magtatagumpay bandang huli. Minsan yung mga marunong na umatras, sila pang magwawagi bandang huli. Hindi lahat ng sumusugod ay mananalo. Ang tanong, saan ka muna dapat umatras o umiwas ngayon sa iyong buhay? Kung pagod ka na sa iyong utang, kung sawa ka na sa kasinungalingan ng iyong asawa, kung naririndi ka na sa tsismis at paninira ng iba, kung nabibigatan ka na rin sa iyong trabaho, sa iyong responsibilidad, kung hirap ka na rin sa iyong nararamdaman na sakit, kapatid, huwag kang sumuko. May mas magandang paraan. Ang huminto, ang umatras, sandali. Oo, lumaban ka. Pero ngayon, tinatawagan ka ng Diyos na huminto at magpahinga sandali kasama niya. Magpalakas ka, magpalamig ka. At pag okay ka na, dun ka bumalik at dun mo kamtan ang tagumpay ng iyong buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po masama ang umaatras. Hindi duwag ang mga umiiwas. Matalino lang ang mga lumalayo sa away. Maunawaan sana natin na kamukha ni Jesus na pag tayo ay umaatras, tayo lang ay nagpapalakas, naghahanda, tayo talaga ang magwawagi bandang huli sa tulong ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Ating alay sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumakalinga sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoong Diyos, sigawan mo ang aming mga kahilingan, panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito, upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalahan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang umaatras ay hindi bigo. Ang umiiwas ay hindi duwag. Not all advances are advantages, but a retreat is also important for us to recharge, to clear our minds, and to know God's will. Kaya nga po ang assignment ko sa inyo, bago po matapos ang Kwaresma, ang mahal na araw, sana kayo po ay nakapag-retreat o nakapag-recollection. Umalis muna kayo sandali sa iyong mga bahay. Tumahimik. Magbisita iglesia. Give yourself some time of silence and prayer. Kung hindi po kayo makaalis sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay,
maghanap po kayo ng quiet space, ang tahimik na lugar, and spend just 5 minutes focusing on the Lord. Hayaan niyo muna po yung mga inaalala niyo, mga problema niyo, focus lang po kayo sa Diyos. Dahil ang pagdarasal ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos, pero meditation, ang pagmumuni-muni, yan naman po ay ang ating pakikinig sa Diyos. Tandaan niyo po yan. That prayer is our dialogue talking to God, and meditation is the process of listening to God. Palagi tayong nagsasalita, kailangan din tayong makinig. Dapat nga, konti lang yung pananalita natin. Mas marami pa po dapat yung ating pakikinig. Diyan tayo nagkukulang. But start by spending 5 minutes, 10 minutes in a quiet place. Retreat, umatras ng konti para pagbalik niyo po, mas malakas na kayo, mas ganado na kayo, mas meron kayong buhay muli. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.